أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang Diyos sa dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Mga kapatid sa Islam, bilang pagpapauna, gusto ko banggitin yung yung hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may kinalaman sa ating intensyon, sa ating layunin, sapagkat, di ba, minsan dito tayo nagkakamali sa gawain na kung saan na hindi pala para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na may iba pa tayong hinahangad na iba, or isang gawain na kabutihan na hindi naman pala para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Madaling salita, bibigay ako ng sadaka, ng kawang gawa, pero hindi para kay Allah, kung hindi para sa papuri ng tao o para sa layunin ng may kapalit. So, dito sa atin sa pananampalatayang Islam, pinapahalagahan ang pagkakaroon ng layunin o intensyon. Ito'y binibigyan pansin sapagkat hindi biro ang pagkakaroon mo ng intensyon, isang gawain, gagawa ka ng gawain kabutihan, pagkatapos hindi naman pala ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para saan? Diba? So, minsan dito tayo nagkakamali. Kaya minsan, kaya gusto ko gawing paalala sa bawat isa sa atin dito. Gusto kong gawing paalala, syempre, una sa aking sarili, na magkaroon tayo ng layunin na kung saan tamang layunin na hindi para sa makamundong bagay lamang. Nakuha. Hindi para sa layunin na para kay Allah o para kalugdan tayo ni Allah, kaawaan tayo ni Allah, di ba? Mahabag sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kung ang isang gawain ay gagawin natin nang hindi para kay Allah, sayang, di ba? Sapagkat ang nagbibigay ng gantimpala ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano nga ba ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qala, mula sa pinuno ng mga mananampalatayang si Abu Hafs Umar ibn Khattab, kalugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang sinabi, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang mensahero ni Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan, na kanyang sinabi. Ano kaya ang sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na narinig ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ang bawat gawain ng tao ay nakabatay sa layunin, at ang tao ay ginagantimpalaan ayon sa kanyang nilayo. Subhanallah. Kaya sabi ko kanina, di ba? Para saan ba natin ginagawa? Ano ba ang intention natin para sa gawain na ito? Bibigyan ng kawang gawa, pagtulong sa iba, di ba? Ano masama eh? Magtulong ka, magbibigay ka ng kawang gawa. Pero siguraduhin natin na yun ay para kay Allah at hindi para sa kung kanino. Sapagkat ang bawat gawain ng tao ay siyang nakabatay sa layunin, at ang tao ay gagantimpalaan ayon mismo sa kanyang nilayan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kaya't kung sino man ang lumikas patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mensahero, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kung gayon, ang kanyang paglikas niya ay para kay Allah at sa kanyang mensahero. Allahu Akbar. Kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ngunit kung sino man ang lumikas ng dahil lamang sa makamundong pakinabang, Allahu Akbar. Sino man ang lumikas ng dahil lamang sa makamundong pakinabang, awi muraatin yan kinuha, o para sa babaeng nais niyang pakasalan, sino man ang lumikas ng dahil lamang sa makamundong pakinabang o para sa babaeng nais niyang pakasalan, fahijratuhu ila ma hajara ilay. Kung gayon, ang kanyang paglikas ay para nga sa layunin iyon. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sinulat ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim.
Kaya ito yung gusto kong gawing paalala sa bawat isa sa atin. Na kung gagawin natin ang isang bagay, siguraduhin natin na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa papuri ng tao, para purihin ka, likes, comment, etc. Para pag-usapan ka ng kung sino-sino. Diba? Ginagawa natin ang isang bagay para kalugdan tayo ni Allah, makamit natin ang awa o ang kabag ni Allah, ang kapatawaran ni Allah. Diba? Sapagkat kung yung gawain mo ay inalay mo lang sa kung sino-sino, ginawa mo siya ng dahil lamang sa kung sino man, o para purihin ka ng tao, sayang ang gawain na hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay walang saysay. Kaya dito tayo nag-iingat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil ang layunin ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Lalo kung ang gawain ay may kinalaman sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo kapag ang gawain ay gawaing kabutihan. Okay, nakapulutan natin ang aral ito at makadagdag sa ating kaalaman at maging reminders na rin para sa iilan sa atin sapagkat ang layunin ay napakahalaga at hindi ito marapat na ang layunin natin ay ibaling natin sa iba bagkus ang layunin ay dapat siyang ibigay natin o dapat ang layunin natin ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.